Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Martes. Magkasunod na aksidente sa kalsada sa Bangaldan, Pangasinan, nakuhanan sa CCTV. Ilang palengke sa Dagupan City lubog na rin sa baha. Ilang paaralan pinasok na rin ng baha. Libu-libong kabayan sa Hilaga at gitnang Luzon apektado ng baha. At dolphin na napadpad sa baybayin ng Claveria, Cagayan, nasagip. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, formal lang hiniling ni Mayor Belen Fernandez sa Dagupan City Council ang pagdedeklara ng state of calamity sa syudad. Balitang tinutukan ni CJ Turida. Sa Facebook post ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez, makikita ang sulat ng alkalde sa Sangguniang Panlungsod na humihiling ng special session bukas upang ideklara ang state of calamity sa syudad. Bunsod dito ng epekto ng pag-uulan na dulot ng habagat na pinalala ng nagdaang bagyo na nagresulta ng baha sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Mainam daw na isailalim sa state of calamity ang lungsod upang magamit ang emergency resources ng lokal na pamahalaan para maihatid ang agarang tulong sa mga nangangailangan. Yun, bali halos lahat ng kwan natin, lahat ng barangays pinapakaan. Kaya monitor natin ito, pero ang tinututukan namin ay itong mga barangays na malapit dito sa Pantal, Sinukalan River natin. Ayon sa CDRRMO, dahil sa ilang araw na pagbuhos ng malalakas na ulan at pagbaba ng tubig mula sa bundok at upland areas, bumagsak ito sa Dagupan na nagpabaha sa iba't ibang lugar. Nakadagdag pa ang nararanasang high tide sa lungsod. Kaya ang bahay ni Cheryl sa gilid ng ilog sa Barangay Pantal, pinasok na ng baha. For the first time po, ngayon lang po ako napasukan ng ganito. Sobrang lalim kasi yung tubig ngayon. Itinaas na ang ilan nila gamit sa loob ng bahay dahil sa baha. Di ko nga po alam kung paano ko i-rescue yung mga anak ko. Kasi po napasukan na po yung mga kwarto nila. Handa naman daw silang lumikas kung kinakailangan. Sa kabila ng pag-uulan, tuloy pa rin ang kanilang munting negosyo na pagbebenta ng pinyas sa harap ng kanilang bahay. Pinasok na rin ng baha ang ilang eskinita. Halos malubog na ang mga nakaparadang sasakyan sa bahaging ito ng barangay. Ang ilang residente minabuting magtanggal ng basura sa kanal upang maibsan ang baha. Lalo't tumataas pa ang antas ng ilog na malapit nang maabot ang Quintos Bridge sa bahagi ng Ebi Fernandez Avenue. Ang ilang bangkero nangahas bumiyahe kahit pa malakas ang agos ng ilog. Tulad ni Tatay Al, na nilimas muna ang naipong tubig ulan sa kanyang bangka bago maghatid ng pasahero. Oo, kasi alam mo na kailangan ng pamilya yan. Kung di ka magtiis, wala ka makakain. Samantala sa Facebook post ng Dagupan City Government Information Office as of 1:10 PM kanina, hindi passable sa mga light vehicle ang Mayumbo Karanglaan Road, AB Fernandez Avenue hanggang sa Burgos Street at Burgos Extension, pati na ang Zamora Extension at ang Kalmay Carael Road. Dahil ito sa lalim ng baha na dulot ng malakas na pag-ulan. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North, Central Luzon. Nagbistulang floating market ang ilang palengke sa Dagupan City dahil sa baha. Yan ang balitang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa mga oras nga na ito ay nakakaranas pa rin ng pagbaha sa ilang bahagi sa Dagupan City, kabilang dyan ang ilang pamilihan. Kabilang sa mga lugar na lubog sa baha ang Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. Nagmistulang floating market ang pamilihan dahil sa hanggang 20 na antas ng baha rito at halos abutin na rin ang katabing Pantal River. Ngunit sa kabila ng pagbaha, tuloy pa rin ang kalakalan sa pamilihan. Umaaray na rin ang ilang tindera gaya ni Lilibeth na hirap daw makabenta, kaya nagbaba na ng presyo ng mga paninda. Maraming tao pero walang bumibili, matumal talaga. Pare-parehas kami walang benta, meron, wala. Walang tao. Kahit baha sa Magsaysay Fish Market, di naman natinag ang ilang mamimili na sinamantalang mamalengke para mag-imbak ng pagkain ngayong patuloy ang pag-ulan at nakararanas ng pagbaha sa kanilang lugar.
po, kasi po wala na pong makain po kasi baha. Tas mahal naman ang bilihin, walang isdang mabili. Chris, kumpara kaninang umaga ay mas bumaba na yung antas ng baha dito nga sa may harapan ng Miles Market. Dito yan sa may A.B. Fernandez Avenue. Actually, Chris, yung mga paninda ng mga negosyante dito ay nakapatong pa rin sa crates, sa mga tray. May ilan nakalagay pa rin o nakadisplay pa rin sa mga kariton. Pero ayon nga sa mga negosyante, mas okay na ngayong hapon kumpara kaninang umaga. Doon sa may loob mismo ng fish market ay wala naman ng baha doon. Dito na lamang sa may harapan mismo. At ayon nga sa mga negosyante, Chris, sa ganito mga pagkakataon na mayroong baha ay talagang apektado yung kanilang kita. Pero Chris, alam mo, bukod sa mga negosyante, kabilang din sa mga apektado ngayon ay yung mga pasahero na uuwi sa kanilang mga bahay. Dito nga sa may downtown area, sa may A.B. Fernandez Avenue ay pahirapan yung mga pasahero na uuwi sa kanilang mga bahay dahil mangilan-ngilan lamang yung mga jeep na dumadaan sa ngayon kung kaya't punuan pa. So talagang hindi alam ng mga pasahero kung paanong uuwi. May mga nakita rin tayong mga anong tawag doon sa ganon? Yung mga sasakyan na garong. Tapos meron pa yung mga kuliglig. Ganyan na yung mga bumabiyahe sa ngayon, Chris, na sinasakyan ng mga pasahero, especially yung mga babiyahe ng Kalasyawa. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Apektado rin ng baha ang mahigit sa 1,700 na kabahayan sa Barangay Anulid, Mangaldan, Pangasinan matapos umapaw ang Payas Creek. Narito ang report. Pinasok na ng tubig ang mga kabahayang malapit sa Payas Creek sa Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. Nagmistulang ilog ang kalsada sa barangay. Lumulusong na sa baha ang mga residente na pupunta sa bayan. Sa monitoring ng mga opisyal ng barangay, bandang hapon kahapon nang magsimulang umapaw ang tubig sa Payas Creek. At dahil patuloy pa rin ang naranasang pag-ulan, tumaas pa ang antas ng baha sa lugar. Mahigit 1,700 na kabahayan ang binabaha ngayon sa Barangay Anolid at posibleng madagdagan pa ito kung magtutuloy-tuloy ang buhos ng ulan na dulot ng habagat. Nakita po namin na talagang yung level po ng tubig pataas ng pataas. Kung hindi po namin na ituloy yung dredging na doon sa Purok 1 hanggang Purok 6, malamang sa malamang hindi lang ganyan po yung level ng tubig ng baha. Hindi rin nakaligtas sa baha ang Anolid Elementary School na ilang metro lang ang layo sa barangay hall. Umabot na rin ang baha dito sa Anolid Elementary School sa Mangaldan, Pangasinan. Lahat ng mga silid-aralan ay pinasok na rin ng baha at medyo may kataasan nga yung tubig kung kaya't yung mga mesa ay pinagpatong-patong na para doon ilagay yung mga libro ng mga estudyante. Matindi yung baha dito sa school dahil yung Payas Creek na umapaw ay nasa harapan lamang ng eskwelahan kung kaya't sila ang pinaka-apektado ng pagbaha na ito. Pinagpatong-patong ng mga mesa sa loob ng mga silid-aralan. Itinaas na rin maging mga appliance sa school canteen. Dahil sa biglaang pagbaha, maraming stock sa kantin ang nabasa. Ang dami nang nabasa. Buti na lang last Sunday na itaas na yung mga tables para lalo na yung mga paperworks. Mataas din ang baha maging sa elevated covered court ng eskwelahan. Patuloy na nakamonitor ang mga opisyal ng barangay sa mga residente sa lugar. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Lubog na rin sa baha ang 7 barangay sa Bugalyon, Pangasinan. Ang detalye sa report ni Jewel Fernandez. Sa datos ng Bugalyon MDRRMO, umabot na sa 371 individual ang inilikas sa bayan dahil sa epekto ng pag-ulan na bunsod ng habagat. Nagmula ang mga evacuee sa 7 barangay na inabot ng baha. Kabilang ang Barangay Kayanga, Salasa, Pantal, Umanday, Salinkawot Poblasyon, Magtaking at Kabayawasan. Kanina upon checking, hanggang 3 feet level yung tubig baha. So kahit papano nakakapasok na ang mga light vehicles at mga matataas na mga sasakyan para po magbigay ng tulong, mag-check sa kanila, mag-assess kung anong pangangailangan at mag-evacuate ng ating pong mga kababayan. Bawat pamilya may tent sa loob ng evacuation center at naibibigay naman ang kanilang mga pangangailangan tulad ng pagkain, hygiene kit, mga gamot at bitamina. Ang pamilya ni Annalyn nagpasyang lumikas kagabi. Kasama ang asawa at 3 anak dahil umabot na sa hita ang baha sa kanilang barangay sa Salinkawot Poblasyon. Mas maganda nga po dito kaysa doon po sa amin kasi pag nahulog yung mga bata po, kawawa po sila. Yung mga evacuees namin,
nasa 5 evacuation center sila. So far, syempre, ang unang gagawin namin is yung shelter muna ang sisiguraduhin, tapos yung food. Alas 9 kaninang umaga ay umabot na sa 1.9 meters above critical level ang Agno River. Patuloy ang pag-iikot ng MDRRMO upang mag-monitor at ilikas ang mga apektado ng baha. Inaasahan na tuloy-tuloy na makararanas ng katamtaman hanggang sa malalakas na buhos ng ulan dahil sa habagat. Kasama si Ron Taniedo, Joel Fernandez, One North Central Luzon. Mga kapuso, naging bagyo na yung isa sa mga low-pressure area na minomonitor ng Pag-asa sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan ng Pag-asa sa layong 1,140 kilometers silangan ng Central Luzon. Ang isa pang LPA, 370 kilometers naman sa silangan ng Calayan, Cagayan. Patuloy na naimpluwensyahan ng mga sama ng panahon ang pag-iral ng habagat na patuloy din na magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, halos buong Northern at Central Luzon ang makakaranas pa rin ng mga pag-uulan. May malalakas na ulan sa Cagayan Valley, Cordillera, Nueva Ecija, Tarlac at Ilocos Region. May tsansa rin ng pag-ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Samantala, 3 pangunahing dam sa Luzon ang nagpapakawala ngayon ng tubig. Tig-3 gates ang bukas sa Ambuklao at Binga Dams sa Benguet. Habang isa naman sa Ipo Dam sa Norsagaray, Bulacan. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Nakuha na ng CCTV ang magkasunod na aksidente sa kalsada sa Bangaldan, Pangasinan. Tutukan sa report. Sa kuha ng CCTV camera, makikita ang rider na ito na mabilis ang patakbo sa kanyang motorsiklo sa bahagi ng Pangasinan-La Union Road sa Barangay Malabago, Mangaldan, Pangasinan. Dahilan para mabangga nito ang sinusundang isa pang motorsiklo. Natumba ang rider. Agad namang tinulungan makatayo ang biktima. May kasunod ding aksidente ang naitala sa lugar. Makikita sa video na mabilis din ang patakbo ng rider at nabangga na nito ang sinusundang motorsiklo. Natumba ang rider at muntik pang magulungan ng isang sasakyan. Buti nga yung isang sasakyan nakagilid. Kung hindi, natamaan yung ulo niya. Wala pang pahayag ang mga sangkot sa aksidente. Ayon sa mga opisyal ng barangay, galos lang ang tinamo ng parehong rider sa magkasunod na aksidente. Pareho rin silang nakainom ng alak. Panawagan ng otoridad sa mga motorista na maging maingat sa pagmamaneho, lalo pat madulas ang kalsada dahil sa pag-uulan bunsod ng habagat. Nakainom, sinasabi ko na wag na silang magmaneho kasi laging single ang na didisgrasya dito. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Dahil pa rin sa epekto ng nararanasang pag-ulan na bunsod ng habagat, suspendido ang pasok sa gobyerno at klase sa lahat ng antas sa mga lalawigan ng Pangasinan, Zambales, Tarlac, Bataan, Pampanga, Bulacan, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Base ito sa Memorandum Circular No. 90 na inilabas ng Malacanang. Wala ring pasok sa mga lalawigan ng La Union, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya at Nueva Ecija. Gayunman, ang mga ahensya na responsable sa paghatid ng iba't ibang serbisyo sa panahon ng kalamidad ay magpapatuloy ang kanilang operasyon. Nakadepende naman ang suspensyon ng trabaho sa mga pribadong kumpanya sa mga pinuno nito. 17 barangay sa Calasiao, Pangasinan binahana dahil sa pag-apaw ng Marusay River. Narito ang report. Halos umabot na sa bubong ng kainan na ito ang baha sa Barangay Lasip, Calasiao, Pangasinan. Pinasok na rin ng baha ang daan-daang kabahayan sa barangay. Sumasakay na sa balsang ilang residente dahil sa taas ng baha. Kaninang umaga, nirescue ng otoridad ang ilang residente sa barangay dahil sa lakas ng agos ng baha. Compared po sa nakaraang taon na baha,
medyo mataas po ito at the same time mabilis po yung pagtaas ng tubig. Dahil sa nagpapatuloy na pagtaas ng antas ng baha, lumilikas na ang ilang residente. Lampas bewang na ang baha sa kanilang bahay, kaya pansamantala muna silang makikitira sa bahay ng kanyang anak. Biglaan, nagising pa kami ng alas 3 tapos nung 5:30 na nawala na yung mga tsinilas namin. O yun ang bigla ng pagkano niya. Kaya naghakot na kami ng ibang gamit namin. Sa monitoring ng Kalasyaw MDRRMO, umapaw na ang Marusay River. Sa ngayon, 17 barangay nang apektado ng pagbaha. May mga residenteng kasalukuyang nasa mga evacuation center. Patuloy ang pag-iikot ng otoridad sa iba't ibang barangay para makita ang sitwasyon o kalagayan ng mga residente. Sa ngayon po, naghahanda po yung ating tanggapan at ang buong lokal na pamahalaan po ng Kalasyaw. Magkakandak po tayo ng forced evacuation sa ating mga low-lying barangays. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ilang barangay sa Pampanga lubog sa baha dulot ng masamang panahon. May ulat si Glam Caligdan Dizon. Sa gitna ng dilim kasabay ng malakas na ulan, may kasamang kulog at kidlat, binaybay ang kalsadang ito na mistulan ng ilog sa Macabebe, Pampanga. Yan ay para marating ang barangay sa Plad David, ang pinakalubog na barangay sa Macabebe. Ang mga residente sawa na raw sa ganitong sitwasyon. Sobrang hirap po yung mga namin, puro alipungan na. Si Casey, safety ng mga anak ang inuna matapos pumasok ang tubig sa kanilang bahay. Lipat po kami kay nanay. Lubog po, wala na kaming matulugan. Ayon sa chairman ng barangay, noong January 9 pa huling nawala ng tubig sa kanilang barangay. Yung tubig namin dito sa daan namin, mag-iisang taon na yan. Pag umulan na ganyan, pag may bagyo, lumalaki. Sa amin pumupunta yung tubig. Sa ngayon, 8 pamilya na ang inilikas nila. Maraming residente ang piniling manatili na lang sa bahay dahil sanay na. Sa katabing barangay Takasan, Baharin, nakabangka na ang ilang residente. Pinasok na rin ng tubig ang ilang bahay. Sanay na po kami sa ganito. Ayun po, nagtataas na mga gamit. May ilang residente naman inunang asikasuhin ng kabuhayan. Mga pispan na lang ang nilalambatan. Lumalabas yung mga pakawalang tilapia at saka ipon. Ang ibang tilapia, inuwi na lang nila para may maulam. Ito po ang pagsakan ng tubig from the Pampanga River, using the Pampanga River as the main drainage papuntang dagat. 71 individual ang piniling lumikas sa ngayon, pero handa raw ang LGU sakaling may kailangan pang ilikas. Sa barangay Santa Maria sa bayan ng Minalin, lubog na ang kalsada. Maging ang elementary school ng Santa Maria, binaha na rin. Ang barangay San Isidro hanggang tuhod na rin ang tubig. Pinasok na rin ng baha ang ilang bahay. Glam Caligdan Dizon, One North Central Luzon. Tone-toneladang malaga naman ang sapilitang hinarvest ng ilang fish growers sa Bugay, Cagayan. Ang detalye sa report. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan na dala ng habagat na pinalala ng nagdaang bagyong Krising, sa pilitang inani ng ilang fish cage operator sa Bugay, Cagayan ang kanilang mga alagang malaga. Ang sanay kabuang 30.3 tons na inaasahang ma-harvest, naging 22 tons na lang ito dahil sa liit na mga isda. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Bugay, lugi kung tutuusin ng mga fish farmer dahil imbes na mabibenta mga ito sa halagang 350 pesos per kilo. Dahil sa sunod-sunod na pag-ulan, naging freshwater na yung ating river dito sa Bugay, at the same time naging torpid na. Walang tayong choice kung hindi i-full harvest at i-force harvest yung ating mga malaga dito sa Bugay. Tumulong sa pagbili sa tone-toneladang malaga ang LGU Bugay at ipinamahagi sa mga naapektuhang bayan dahil sa pananalasa ng nagdaang bagyong Krising. Through the initiative of the executive officer natin, siya po yung nag-request sa provincial na bilhin namin yung mga harvest nila. 7 tons yung na-purchase ng LGU na binili sa mga buyer na to. At ito naman ay tinulong natin sa mga other municipalities. Bilang paghahanda at para hindi na maulit ang pagkalugi, nakahanda na umano ang cold chain facility ng LGU at maaari nang magamit sa susunod na harvest season ng malaga sa bayan. Pinunduhan na rin umano ng BFAR ang ipatatayong Malaga Hatchery. CJ Torida, One North Central Luzon.
Nasagip ang na-stranded na dolphin sa baybayin ng Barangay Pata East sa Claveria, Cagayan kaninang umaga. Napagalamang isa itong rhesus dolphin at may habang 9 feet. Natagpuan ito ng mga mangingisda at agad na iniulat sa mga otoridad upang ma-rescue. Dinala ang dolphin sa rehabilitation facility ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para sa pagsusuri. Agad din pinakawalan sa karagatan ng dolphin na nagtamo lamang ng minor scratches at nasa maayos ng kalagayan. Posible umanong napadpad ang dolphin sa lugar dahil na rin sa nagdaang bagyong Krising. Samantala sa mga kapusong job seeker, pagkakataon niya na pong maging bahagi ng GMA Network. Nag-aanap po ang GMA Network ng mga aplikante para sa mga sumusunod na posisyon. Ang sinumang interesadong aplikante ay maaaring magpadala ng kanilang aplikasyon sa careers.gmanetwork.com. Mag-apply na at maging bahagi ng GMA, ang #1 network in the country. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Kita sa CCTV footage na malakas ang pag-ulan nang magsalpukan ang dalawang rider sa National Highway sa Barangay Basug, Santa Ilocos Sur, gabi noong Sabado. Sa investigasyon ng mga otoridad, napunta sa kabilang linya ang isang rider nang iwasan niya ang butas sa kalsada. Namatay ang dalawang rider dahil sa tindi ng mga tinamong sugat sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan. Wala pang pahayag ang mga kaanak ng mga nasawi. Maliban sa Bayan Park, bukas na ang lahat ng pampublikong parke sa lungsod ng Baguio. Kabilang narito ang Mines View Park na isa sa pinakapamosong tourist spot sa lungsod. Botanical Garden na puntahan ng mga may hilig sa bulaklak at halaman. Baguio Athletic Bowl na pangunahing training ground ng mga atleta at pasyalan ng mga may hilig sa sports, Burnham Park at iba pa. Gayunman, pinapayuhan ng mga bisita na mag-ingat sa paggamit sa mga pasilidad ng parke, maging mapagmatsyag sa paligid, tumalima sa mga panuntunan at maging responsable sa pagtatapon ng basura. Inabisuhan din ng publiko na magdala ng pananggalang sa ulan. Isinara ang ilang parke sa lungsod noong Sabado dahil sa epekto ng nagdaang bagyo. Pamamahagi ng tulong sa mga residenteng apektado ng masamang panahon sa Cordillera Region, puspusan ayon sa OCD. Tunghayan sa report. Tuloy-tuloy ang pamamahagi ng tulong ng gobyerno sa mga residenteng apektado ng nagdaang bagyong Krising at Habagat sa Cordillera Administrative Region. Sa probinsya ng Abra, namahagi ng provincial government, katuwang ang PSWDO ng food pack sa mga residente sa iba't ibang bayan. Ganon din sa Kabugao, Apayao. Namahagi naman ng mga yero ang gobyerno sa ilang residente sa Sagada Mountain Province. Namahagi rin ng mga tolda sa mga residenteng nakatira sa landslide-affected areas sa Itogon, Benguet. At siyempre yung pagbibigay ng ayuda sa mga naapektuhang mga kababayan po natin na pinapangunahan po ng DSWD Field Office Cordillera. Naitala naman ang soil erosion sa Dalican National High School sa Bontoc Mountain Province. Aabot sa 230 meters ang lawak ng pagguho habang nasa 300 meters naman ang lalim nito. Ipinaalam na ng MDRRMO sa DepEd ang sitwasyon sa eskwelahan. Yung high school po na binabantayan po ngayon ng Bontoc Municipal DRM Council, sa ngayon ay erosion po yung na-observe doon sa lugar. Pero sa kasalukuyan naman po, wala pa naman pong report na ito po ay na-damage na yung school na katabi ng slope area na nagkakaroon ng erosion. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Arestado ang isang high-value drug suspect sa isang buy-bust operation na isinagawa ng mga otoridad sa Lido Phase 2, Barangay Virgen de las Flores, Baliwag City, Bulacan. Nakilalang suspect na si alias Rex. 45 anyos, residente rin sa naturang syudad.
Nakumpiska mula sa kanya ang tinatayang 475.5 grams ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng abot sa 3.2 million pesos. Kasama rin sa mga na-recover ang 5 piraso ng tigi 1,000 pisong buy bust money, isang karagdagang 1,000 piso na nakuha rin mula sa suspect, 5 transparent na plastic ice packs, isang medium heat sealed sachet ng hinihinalang shabu at isang plastic bag na may banyagang letra at may markang freeze-dried durian. Ang sospek at ang lahat ng nakumpiskang ebidensya ay dinala sa Baliwag City Police Station para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ipinalabas ng Bangsamoro government ang kanilang dokumentaryo tungkol sa 6 na taong transition period mula nang itatag ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Kabilang sa mga tampok sa dokumentaryong The Transition, an inside look at the Bangsamoro peace process, ang kasaysayan ng pagkakatatag sa BARM noong 2019, mga pagsubok kasunod ng ilang dekadang gulo sa rehiyon, at mga dapat pang gawin ng mga susunod na lider para sa kapayapaan at kaunlaran sa BARM. Ayon sa Bangsamoro Information Office, layo nilang ipalabas ang dokumentaryo sa iba pang lugar sa bansa para mas maunawaan ang kanilang kasaysayan at gobyerno. Bangsamoro Transition Authority o BTA ang namamahala sa BARM mula nang itatag ito noong 2019. Matatapos ang pamamahala ng BTA pagkatapos ng BARM parliamentary elections sa October 13. Samantala, ni-rescue ng mga pulis ang buntis na naabutan ng panganak sa daan sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Krising sa Santa Teresita, Cagayan gabi noong Biyernes. Mula sa Agta Community ang ginang na isang 31 anyos. Nagpapatrolya raw malapit sa lugar ang mga pulis nang makarating sa kanila ang report, kaya agad silang nagtungo sa naturang barangay upang sakdolohan ang ginang na inabutan ng panganganak. Dinala ang ginang sa Municipal Health Center ng bayan sa kabila ng masamang panahon at pagragasa ng tubig baha sa kalsada na kanilang daraanan. Sa ngayon, maayos na ang kalagayan ng mag-ina matapos mabigyan ng agarang atensyong medikal. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.